Magandang gabi, mga Kamisteryo TV. Ako nga pala si Elena, 19 na taong gulang. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi lamang tungkol sa takot sa dilim, kundi tungkol sa halimaw na nanahan sa loob mismo ng aming tahanan. At kung paano ang madilim na sining ng kulam ang naging tanging sandigan para sa hustisyang ipinagkait ng pagkakataon. Ito ang aking kwento. Nay, bakit po ba kailangang si Lolo Pancho pa ang maghatid sa akin sa bayan bukas? Pwede naman po akong sumabay na lang kina Aling Nena sa diip. Pakiramdam ko po kasi, hindi ako komportable kapag kami lang dalawa sa daan. Alam niyo naman po si Lolo, madalas siyang magbitiw ng mga salitang kakaiba. Kanina nga po, habang naglalaba ako sa batis, nakatayo lang siya sa likod ng puno. Nakatingin lang, hindi man lang nagsasalita. Nakakatakot ang mga mata niya, Nay. Ano ka ba namang bata ka, Elena? Lolo mo yun. Huwag mo ngang pinag-iisipan ng masama ang matanda. Nag-iisang tatay ko yan at siya lang ang katuwang natin dito sa bukid simula nung mawala ang tatay mo. Magpasalamat ka nga at nagmamalasakit pa siyang samahan ka. Masyado kang mapaghanap ng kung ano-ano sa isip mo. Mag-ayos ka na ng gamit at marami pa tayong gagawin bukas. Ang mabuti pa, dalhan mo ng hapunan ng Lola Mylen mo sa kubo. Kanina pa, yun hindi lumalabas. Rosalinda, hayaan mo ang bata kung ayaw niyang sumama sa akin. Pero Elena, apo, alam mo namang ang gubat na ito ay maraming ligaw na espiritu. Mas ligtas ka kung ang lolo mo ang kasama mo. Ang mga mata ko, hindi yan nakakatakot. Binabantayan lang kita dahil ikaw ang pinakamahalagang hiya sa pamilyang ito. Halika rito, lapit ka sa akin. Bakit ba parang lagi kang lumalayo? May dumi ba ang lolo mo? Halika, tulungan mo akong ayusin itong lampara. Madilim na, kailangan natin ng liwanag para makita ang bawat anggulo ng mukha mo. Pancho, tigalan mo ang bata. Elena, ilapag mo lang ang pagkain diyan sa pinto. Huwag kang papasok. At ikaw naman, Rosalinda, buksan mo ang iyong mga mata. Hindi lahat ng nakikita mo ay katotohanan. May mga anino sa loob ng bahay na ito na mas itim pa sa gabi. Pancho, kilala kita. Alam ko kung anong klase ng dugo ang nananalaytay sa mga ugat mo. Huwag mong susubukan ang pasensya ko dahil baka malimutan kong asawa kita. At maalala kong ako ay isang supling ng mga sinaunang mangkukulam. Nakita mo ba ang titig ni Mang Pancho kay Elena kanina? Iba, di ba? Parang hindi apo ang turing niya sa bata. Naku, kung ako kay Rosalinda, hindi ko iiwan ang anak ko ng mag-isa kasama ang matandang yan. May kung anong kakaiba kay Pancho, laging nakamasid sa dilim. Oh, Mang Pancho! Gabi na, bakit nasa labas ka pa ng bakod at nakatitig sa bintana ni Elena? Magpahinga ka na, matanda ka na. Mahirap na ang lamig ng gabi rito sa Cotabato. Baka pasukin ka ng kung anong hangin. Paalala lang sa lahat dito sa purok natin. Maging mapagmatsyag sa loob at labas ng inyong mga tahanan. Hindi lang sa labas ng gagaling ang panganib. Panatilihing ligtas ang mga kababaihan. Mang Pancho, asahan ko ang kooperasyon mo bilang nakatatanda rito. Ang babala ni Lola Mylen ay hindi pinansin ni Nanay. At si Lolo Pancho, ang kanyang ngiti noong gabing iyon ay hindi ngiti ng isang mapagmahal na lolo. Iyon ay ngiti ng isang gutom na lobo. Hindi ko alam, ang Kabanata 1 ay simula pa lamang ng aking impyerno. Lumipas ang mga araw, pero imbes na gumaan ang pakiramdam ko, lalo lang bumigat. Kahit saan ako magpunta, sa kusina, sa sala, o kahit sa likod bahay, nararamdaman ko ang mga mata ni Lolo Pancho. Hindi siya bumibitaw, para siyang linta na sumisipsip sa aking katahimikan. Ang masama pa rito, ang tingin niya ay hindi tumitigil sa aking mukha. Bumababa ito sa aking katawan, na tila hinuhubaran ako sa kanyang isipan. Elena, apo, halika muna rito. Huwag kang mabilis maglakad, baka madapa ka. Tingnan mo itong itak na hinahasa ko. Kasing talim ng paningin ko.
Alam mo, sa bawat araw na lumilipas, lalo kang nagiging dalaga. Ang ganda ng hubog ng iyong katawan. Mana ka talaga sa iyong lola, pero mas sariwa ka. Bakit ba lagi kang nakabalot ng balabal? Sayang naman ang iyong kagandahan kung itatago mo lang. Huwag kang matakot, apo. Ang lolo lang ito. Gusto ko lang namang makita ang bunga ng aking pag-aalaga sa inyo. Lo, sapat na po yan. Pwede po bang huwag niyo akong tinitingnan ng ganyan? Nakakaasiwa po. May gagawin pa po ako sa loob. Tinatawag na ako ni nanay. At please lang po, huwag niyo na po akong ikukumpara kay Lola Maylen. Apo niyo po ako. Kadugo niyo ako. Respeto naman po, Lolo Pancho. Yung mga titig niyo, parang hindi na po tama. Elena, ano na namang inirereklamo mo riyan sa lolo mo? Pagpasensyahan mo na ang matanda. Sadyang mapagbiro lang yan. Pancho, itigil mo na nga ang pangungulit sa bata. Baka lalong maging mailap sa iyo. Pero Elena, anak, kailangan mo ring intindihin na ang lolo mo ang nagpapakain sa atin dito. Huwag kang masyadong sensitibo. Ang mahalaga, nandiyan siya para bantayan ka habang wala ako sa palengke. Minsan, iniisip ko na masyado ka lang nanonood ng mga teleserye, kaya kung ano-ano ang naiisip mo. Rosalinda, ang pagkabulag mo ang papatay sa dangal ng anak mo. Naririnig ko ang tibok ng puso ni Elena mula rito. Mabilis, takot at humihingi ng saklolo. At ikaw, Pancho, akala mo ba hindi ko nakikita ang maitim mong hangarin? Ang bawat mali siya sa iyong mata ay nakatala sa aking mga orasyon. Mag-ingat ka dahil ang apoy na pinupukaw mo sa loob ng bahay na ito ay siyang susunog sa iyong kaluluwa. Huwag mong hintayin na ang mga espiritu ng Cotabato ang humusga sa iyo bago pa man dumating ang mga pulis. Mary, nakita mo ba yun? Habang naglalabas si Elena sa poso, hindi man lang kumukurap si Mang Pancho. Nakaupo lang siya sa tumba-tumba pero ang leeg niya parang sa ahas na sumasabay sa bawat galaw ng bata. Nakakapangilabot. Kung ako kay Elena, tatakbo na ako palayo sa bahay na yan. Parang may demonyong nakatira sa loob ng matandang yan. Totoo yan. At balita ko, pati si Lola Maylen ay laging nag-aaway silang mag-asawa dahil sa kamanyakan nitong si Pancho. Sayang ang pamilyang yan, kilala pa naman silang kagalang-galang dito sa baryo noon. Pero tingnan mo ngayon, tila may nagbabadyang unos. Mang Pancho, parang napapadalas ang pagtambay niyo sa tapat ng bintana ni Elena pagsapit ng dilim. May problema ba? Bilang tanod, tungkulin naming siguraduhin na payapa ang lahat. Huwag niyo sanang mamasamain, pero marami na ring nakakapansin sa mga kilos niyo. Ayaw nating magkaroon ng gulo rito sa Cotabato. Seryosong usapin ang kaligtasan ng mga kababaihan, Pancho. Kung may marinig kaming kahit anong sumbong mula sa pamilya mo, hindi ako magdadalawang isip na ipatawag ka sa opisina. Ang respeto ay hindi hinihingi, pinaghihirapan yan. Siguraduhin mong ang pagmamahal mo sa apo mo ay nasa tamang lugar. Ang bawat babala ay parang hangin lang na dumaan kay Lolo Pancho. Sa halip na matakot, tila lalo siyang naging agresibo. Doon ko natanto na ang masamang tingin niya ay pasakalye pa lamang sa isang madilim na plano na tuluyang wawasak sa aking pagkatao. Ang kabanatang ito ang naging huling babala bago ang tuluyang pagdilim ng aking mundo. Ang gabing iyon ay tila isinumpa. Ang langit sa Cotabato ay nagdilim at bumuhos ang ulan na tila gustong lunurin ang aming munting baryo. Wala si Nanay Rosalinda. Kinailangan niyang mag-overnight sa bayan para sa pag-aayos ng mga paninda para sa pista kinabukasan. Kami lang ni Lolo Pancho ang naiwan sa malaking bahay habang si Lola Maylen ay nakakulong sa kanyang kubo dahil sa tindi ng ulan. Hindi ko alam, ang ulan na ito ang magsisilbing tabing sa pinakamasamang krimeng mararanasan ko. Elena, apo, huwag mong isara ang pinto mo. Natatakot ang lolo sa kulog. Kailangan ko ng makakasama. Bakit mo ba ako laging iniiwasan? Tingnan mo, ang lakas ng ulan
Walang makakarinig sa atin kahit gaano ka pa kalakas sumigaw. Ang bango-bango mo talaga, Elena. Amoy bulaklak na bagong pitas. Alam mo bang matagal ko na itong pinaplano? Ang pagkakataong ito na tayo lang dalawa. Walang Rosalinda na nakabantay, walang Mylen na nakatingin. Halika rito, huwag kang pumiglas. Mas lalo mo lang akong pinupukaw kapag lumalaban ka. Lolo, wag po. Parang awa niyo na po, Lolo Pancho. Bitawan niyo ang kamay ko, nasasaktan po ako. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Lolo, kadugo niyo ako. Paano niyo po ito magagawa sa sarili niyang apo? Lumayo kayo sa akin. Nanay, Lola Mylen, tulong. Parang awa niyo na po. Huwag niyo pong sirain ang buhay ko. Maawa kayo sa akin, Lo. Maawa kayo. Pancho, hayop ka, Pancho. Nararamdaman ko ang pait ng hangin. Itigil mo yan. Naririnig ko ang iyak ni Elena sa aking kaluluwa. Isinusumpa ko, kapag hindi mo tinigilan ang batang yan, hihilingin mong sana, ay hindi ka na lang isinilang. Ang mga espiritu ng lupa ay nagngangalit. Pancho, buksan mo ang pintong iyan bago ko pa sunugin ang iyong laman gamit ang aking mga dasal. Huwag mong dungisan ang ating lahi. Hello, Elena? Anak, naririnig mo ba ako? Napakalakas ng ulan dito sa bayan, baka hindi ako makauwi hanggang bukas ng umaga. Kamusta kayo dyan? Nakalock ba ang mga pinto? Sabihin mo kay Tatay Pancho na mag-ingat sa pag-akyat ng hagdan. Elena, bakit parang umiiyak ka? Anak, napuputol ang linya. Elena, mag-ingat kayo. Babalik ako agad. Mare, naririnig mo ba yon? Parang may sumisigaw sa bahay ni Namang Pancho. Pero sa tindi ng ulan at hangin, hindi ko matiyak kung si Elena ba yun o boses lang ng hangin. Nakakapangilabot ang katahimikan pagkatapos ng mga sigaw na yon. Parang may masamang nangyayari, pero sino ang lalabas sa ganitong panahon? Huwag ka na lang maingay. Baka pamilya lang nila yan. Alam mo naman si Mang Pancho, mainit ang ulo kapag nakainom. Pero totoo, ang bigat sa pakiramdam ng gabi na ito. Parang may namatay na kaluluwa sa tindi ng dilim. Napakadilim sa loob ng bahay ni na Pancho. Wala man lang ilaw kahit isa. Hoy, may tao ba dyan? Parang may narinig akong kalabog sa itaas. Pero sarado ang lahat ng bintana. Siguro ay natutulog na sila. Mahirap nang manghimasok sa loob ng pamamahay ng iba. Baka mapahiya lang tayo. Sa ilalim ng madilim na langit ng Cotabato, ang aking kawalang malay ay ninakaw ng taong dapat sana ay nagpoprotekta sa akin. Ang bawat patak ng ulan ay naging saksi sa aking pagdurusa. Habang ang demonyo ay nagpapakasasa sa kanyang pagnanasa, ang aking puso ay tuluyan ng namatay. Ngunit sa dilim na iyon, may isang kapangyarihang nagising. Ang galit ni Lola Mylen na handang gumanti para sa akin. Matapos akong baliwalain ni Nanay, tila mas lalong lumakas ang loob ng demonyo. Ang aming bahay na dati ay aming kanlungan, naging isang bilangguan na walang rehas. Bawat gabi, bawat pagkakataong wala si Nanay, ang yabag ni Lolo Pancho sa hagdan ay tila hatol ng kamatayan sa aking pagkatao. Ang paulit-ulit na pagdurusa ay naging bahagi na ng aking gising na bangungot. Elena, bakit ka ba umiiyak? Di ba sabi ko sa iyo sa atin lang itong dalawa? Tingnan mo ang nanay mo, hindi ka pinaniwalaan. Di ba? Kasi alam niyang ako ang haligi ng bahay na ito. Isang salita ko lang sa kanya, palalayasin kayo rito sa lupa ko. Gusto mo bang magpalaboy-laboy sa kalsada ang nanay mo? Kaya matuto kang sumunod. Halika rito. Huwag kang lalayo sa akin. Ang bawat luhang iyan punasan mo. Ayaw ko ng malungkot na mukha habang hinahawakan kita. Tandaan mo, Elena, hawak ko ang buhay ninyong dalawa. Di ko mang bibig kung ayaw mong may mangyaring masama kay Rosalinda. Hayop kayo, hindi kayo matanda, demonyo kayo. Bakit kailangang paulit-ulitin niyo ito sa akin? Pinatay niyo na ang kaluluwa ko. Sana mamatay na lang kayo. Wala kayong puso. Pinagmamasdan kita, Pancho.
Balang araw ang lahat ng ginagawa mo sa akin ay babalik sa iyo ng 100 beses. Kahit patayin mo pa ako, hindi kailanman magiging sa iyo ang respeto ko. Habang buhay kitang isusumpa. Elena, anak, bakit ba lagi kang nakakulong sa kwarto mo? At bakit parang laging namumula ang mga mata mo? Sinasabi ko sa iyo, huwag kang mag-iinarte sa harap ni Lolo Pancho. Maging mapagpasalamat ka sa kanya. Pero, bakit ba parang laging nanginginig ang mga kamay mo kapag lumalapit siya sa iyo? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Minsan, naiisip ko kung tama ba ang hinala mo. Pero, hindi magagawa ni tatay yun. Hindi siya ganong klaseng tao. Diba, Elena? Sabihin mong mali lang ako nang iniisip. Nararamdaman ko ang bawat hapdi sa balat ni Elena. Pancho, akala mo ba ay nakakalusot ka? Ang bawat gabing ninanakaw mo ang dangal ng bata ay isang gabi rin na binabawasan ko ang haba ng iyong hininga. Rosalinda, ang iyong pagkabulag ay magsisilbing gapo sa iyong budhi balang araw. Malapit na. Malapit nang bumuka ang lupa para lamunin ang kasamaang namumugad sa bahay na ito. Elena, apo, tiis lang. Ang aking mga orasyon ay nagsisimula ng gumapang sa mga poste ng bahay na ito. Mare, nakita mo ba si Elena? Parang kalansay na ang bata sa sobrang payat. At si Mang Pancho parang lalong sumasiglay habang nanghihina ang apo niya. Ibang-iba ang atmosfera sa bahay nila. Parang may mabigat na takip na nakabalot. Kahit ang mga aso sa tapat nila ayaw nang tumahol. Parang natatakot din. Sinabi mo pa, isang gabi, narinig ko si Elena na humihingi ng tulong pero biglang tumigil. Parang may nagtakip ng bibig niya. Dapat na ba nating i-report ito sa barangay? Pero sino ba tayo para makialam sa pamilya nila? Mahirap nang mapag-initan ni Mang Pancho. Maimpluwensya ang matandang yan dito. Kapitan, parang lumalala ang tensyon sa pamilya ni na Pancho. Nakikita ko si Elena na laging nakadungaw sa bintana. Parang humihingi ng saklolo gamit ang mga mata niya. Pero kapag lalapitan ko, biglang susulpot si Pancho sa likod niya. Parang binabantayan ang bawat galaw. May hindi maganda rito. Huwag niyo silang tatantanan ng tingin. Kapag may nakita kayong kahit anong pasa o sugat sa bata, pumasok kayo sa loob. Walang internal family matter kapag may nasasaktan na. Pancho, naglalaro ka sa apoy at sisiguraduhin kong sa rehas ka pupulutin kapag napatunayan ko ang mga hinala ko. Ang bawat gabi ay isang mahabang laban para sa aking buhay. Pero habang lalong humihigpit ang hawak ni Lolo Pancho, lalo ring tumatalim ang galit ni Lola Maylen sa likod bahay. Hindi ko alam na sa Kabanata Primo, ang aking pagtitiis ay malapit na ring maubos at ang hustisya ay sisibol sa paraang hindi inaasahan ng sinuman ang pangkukulam. Hindi ko na kaya. Ang aking isipan ay parang basag na salamin na hindi na mabubuo pa. Isang hapon, habang si nanay ay wala at si Lolo Pancho ay mahimbing na natutulog dahil sa kalasingan, naglakas loob akong tumakbo patungo sa likod bahay, sa kubo ni Lola Maylen. Ang kubong yon na laging pinagbabawalang puntahan dahil sabi nila, doon nananahan ang dilim. Pero para sa akin, mas gusto ko na ang dilim ni Lola kaysa sa demonyong nasa loob ng aming bahay. Lola Maylen, buksan niyo po ang pinto. Parang awa niyo na po, wala na akong matakbuhan. Si nanay, ayaw akong pakinggan. Si Lolo Pancho, papatayin niya po ako sa takot. Lola, alam kong may alam kayo. Nakikita ko sa mga mata niyo tuwing titingin kayo sa akin. Tulungan niyo po ako. Kahit anong paraan, ayaw ko na pong bumalik sa loob ng bahay na iyan. Mas gusto ko pang mamatay kaysa mahawakan niya ulit. Pumasok ka, Elena. Kanina pa kita hinihintay. Amoy na amoy ko ang bakas ng kanyang maruruming kamay sa iyong balat. Halika, lumapit ka sa aking altar. Nakikita mo ba itong mga manika? Itong mga bote ng langis at mga ugat ng halamang
galing sa pinakamalalim na bahagi ng Cotabato. Hindi ito gawa ng Diyos, Elena. Ito ay gawa ng katarungang matagal nang kinalimutan ng mga tao. Ang sikretong itinatago ko ay ang kapangyarihang magpahirap sa mga taong akala nila ay hindi sila matatablan ng batas. Gusto mo bang makita kung paano mamimilipit sa sakit ang iyong lolo nang hindi ka humahawak ng itak? Elena, nasaan ka? Rosalinda, bakit wala ang batang yun dito sa loob? Elena, huwag mong subukan ang pasensya ko. Alam kong nandoon ka sa kubo ng matandang hukluban na, yan, Mylen, ilabas mo ang apo ko. Huwag mong lalasunin ang isipan niyan ng mga kuro-kuro mong pangmangkukulam. Kapag nakita kita, Elena, malilintikan ka sa akin. Ano na namang gulo ito, Tatay Pancho? Bakit kayo sumisigaw sa tapat ng kubo ni nanay? Elena, anak, nasaan ka ba? Sinasabi ko na sa inyo, huwag niyo nang gagambalain ang nanay Mylen. Alam niyo namang masama ang loob niyan sa mundo. Tatay, pumasok na kayo sa loob. Baka atakihin kayo sa puso sa tindi ng galit niyo. Hayaan niyo si Elena. Babalik din yan pagkatapos niyang magsumbong sa lola niya. Narinig niyo ba yon? Pumasok si Elena sa kubo ni Mylen. Sabi nila, sino mang pumasok doon na may dalang matinding galit, hindi na lumalabas na pareho ang pagkatao. Tingnan niyo si Mang Pancho, parang asong ulol na hindi mapakali sa tapat ng bakod. May alam si Mylen na kinatatakutan ni Pancho, sigurado ako. May gulo ba rito, Mang Pancho? Bakit parang balisa kayo? At bakit ang usok na lumalabas sa kubo ni Lola Mylen ay kulay itim at amoy asupre? Siguraduhin niyo lang na walang sakitan na mangyayari rito. Kapitan, tingnan niyo po. Parang may kakaibang ritual na nagaganap sa loob. Pancho, lumayo ka sa kubo na yan. Kung nandoon si Elena, hayaan mo muna siya. Lola Mylen, alam kong naririnig mo ako. Huwag kang gagawa ng anumang labag sa batas. Pero kung totoo ang mga bali-balita tungkol sa ginagawa ni Pancho, baka hindi na ako ang makialam sa inyo. Maging patas sana ang tadhana. Hustisya? Ang batas niyo ay para sa mga may boses, Kapitan. Pero para sa mga gaya ni Elena na ninakawan ng dila, ang aking kulam ang tanging batas. Elena, hawakan mo itong karayom. Isipin mo ang mukha ni Pancho. Isipin mo ang bawat hapdi na ibinigay niya sa iyo. Sa bawat tusok natin sa manikang ito, isang bahagi ng kanyang pagkatao ang lulumpuhin natin. Handa ka na bang makita ang halimaw na sumasamo ng kamatayan? Noong hapong iyon, sa loob ng mabahong kubo ni Lola Mylen, hindi ko naramdaman ang takot. Ang naramdaman ko ay kapangyarihan. Ang sikretong ibinahagi sa akin ni Lola ay hindi lang tungkol sa pangkukulam. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking buhay. Sa Kabanata 5, ang biktima ay nagsimula ng maging tagapagparusa at ang gabi ng pagtutuos ay mabilis na lumalapit. Ang gabi ay tila isang malalim na hukay na unti-unting lumalamon sa akin. Wala nang liwanag, wala nang pag-asa. Sa bawat sulok ng bahay na ito, naririnig ko ang tawa ni Lolo Pancho, isang tawang puno ng pangungutya sa aking pagkatao. Hawak ko ang isang matalas na piraso ng bubog, nakatingin sa aking mga pulso. Naisip ko, kung tatapusin ko na ba ang lahat ngayon, matitigil na ba ang dumi na nararamdaman ko? Ito na ba ang huling patak ng aking mga luha? Diyos ko, kung naririnig niyo po ako, bakit niyo hinayaang mangyari ito? Wala na akong mukhang maihaharap sa mundo. Ang bawat haplos niya, parang uod na gumagapang sa balat ko, na hindi ko mahugasan ng kahit anong sabon. Nanay, patawarin mo ako kung hindi ko na kayang magpatuloy. Mas mabuti pang mawala na lang ako kaysa gabi-gabing mamatay sa kamay ng sarili kong kadugo. Isang hiwa na lang at matatapos na ang impyernong ito. Elena, buksan mo itong pinto. Alam kong niyan ka lang sa loob, huwag kang magkunwari. Nag-iinarte ka na naman ba? Akala mo ba matatakasan mo ako sa pag-iyak mo? Sabi ko sa iyo, akin ka.
Hanggat nakatira ka sa bubong na ito, susunod ka sa gusto ko. Huwag mong subukan na saktan ang sarili mo. Dahil kung hindi mo ako pagbibigyan, sisiguraduhin kong ang nanay mo ang magbabayad. Buksan mo ito, Elena. Huwag mong hintayin na sirain ko ang pintong ito. Elena, bitawan mo ang bubog na yan. Huwag mong ibigay sa kanya ang tagumpay na makitang durog ka. Ang dugo mo ay mahalaga. Huwag mong sayangin sa sahig ng bahay na ito. Kung gusto mong may dumanak na dugo, dugo niya ang dapat nating unahin. Halika rito, apo. Huwag kang susuko sa demonyo. Tumingin ka sa akin. Habang may hininga pa ako, hindi ka mag-iisa. Ipunin mo ang bawat patak ng luha mo dahil yan ang gagamitin nating lason para sa kanyang kaluluwa. Elena, anak, maawa ka. Buksan mo ang pinto. Tatay Pancho, tama na po ang sigaw. Elena, anak, kung ano man ang pinagdadaanan mo, pag-usapan natin. Pero huwag kang gagawa ng masama. Natatakot ako, anak. Bakit ba tayo umabot sa ganito? Tatay, lumayo muna kayo sa pinto ni Elena. Lalo niyo lang siyang tinatakot. Bakit parang may amoy ng kandila at insenso sa paligid? Nanay Maylen, ano itong ginagawa niyo sa labas? Mare, bilis, tumawag ka ng tulong. Rinig na rinig ko ang hagulgol ni Elena mula rito sa kalsada. At si Mang Pancho, parang baliw na hinahampas ang pinto. May hawak yatang itakang matanda. Hindi na ito simpleng away pamilya. May mamamatay sa loob ng bahay na. Yan kapag hindi tayo kumilos. Diyos ko, iligtas niyo ang batang yan. Nakikita niyo ba yung mga uwak na nagliliparan sa ibabaw ng bubong ni na Pancho? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan karaming ibon sa gitna ng gabi. May masamang espiritu na talagang namumugad doon. Parang hinihintay nilang may malagutan ng hininga. Tabi kayong lahat. Mang Pancho, ibaba niyo ang anumang hawak niyo. May report kami ng kaguluhan dito. Elena, kung naririnig mo kami, huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Nandito na ang mga otoridad. Buksan niyo ang bakod ngayon din. Sa bingit ng aking kamatayan doon ko nakita ang mukha ni Lola Maylen. Hindi bilang isang mangkukulam na dapat katakutan, kundi bilang isang tagapagligtas na may dalang apoy. Ang huling patak ng aking luha ay hindi naging tanda ng aking pagsuko, kundi naging tanda ng aking muling pagkabuhay. Sa Kabanata 7, namatay ang takot ko at pinalitan ito ng isang malamig na pagnanais para sa katarungan. Nakaligtas ako sa gabing iyon, hindi dahil sa awa ni Lolo Pancho, kundi dahil sa higpit ng kapit ni Lola Maylen sa aking mga kamay. Dinala niya ako sa loob ng kanyang kubo, ang lugar na pinangingilagan ng lahat. Pero para sa akin, ito lang ang tanging banal na dambana kung saan ako pwedeng maging tapat. Sa harap ng usok ng kamangyan at sa ilalim ng mapupulang mata ng kanyang mga santo, ibinuhos ko ang bawat dumi, bawat sakit at bawat sikretong pilit na ibinaon sa aking puso. Lola, hindi ko na po kayang itago. Ang bawat gabi ay parang pagbitay sa akin. Si Lolo Pancho. Hindi lang po siya manyakis, Lola. Demonyo po siya. Ninakawan niya ako ng dangal sa loob mismo ng kwarto ko. Habang si nanay ay tulog na tulog sa kabilang silid. Tinatakpan niya ang bibig ko. Nararamdaman ko ang malansang amoy ng alak sa hininga niya habang sinasabi niyang, "Akin ka, Elena." Lola, kadugo niya ako. Paano niya nagagawang ituring akong parang hayop? Ang sakit-sakit na po, Lola. Parang gusto ko nang hubarin ang balat ko dahil pakiramdam ko ay habang buhay na akong marumi. Tahan na, Elena. Tahan na, aking apo. Ang bawat salitang binitawan mo ay tila pako na itinatarak sa kabaong ni Pancho. Huwag mong sabihing marumi ka. Ang marumi ay ang hayop na gumawa niyan sa iyo. Sa loob ng 70 taon ko sa mundong ito, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klaseng puot. Isinusumpa ko sa harap ng altar na ito. Ang bawat luhang pumatak sa iyong pisngi ay magiging uod na kakain sa kanyang laman.
Hindi siya mamamatay ng mabilis, Elena. Pahihirapan natin siya hanggang sa magmakaawa siyang tapusin na ang kanyang hininga. Ang dugo mo na dinungisan niya ang siyang sisingil sa kanya. Mylene, alam kong pinagsasalita mo ang batang yan. Elena, huwag kang maniniwala sa mga kwento ng matandang yan. Isang baliw na mangkukulam lang ang lola mo. Lumabas ka riyan, Rosalinda. Tingnan mo ang anak mo, nakikipagsabwatan sa mangkukulam para sirain ang pangalan ko. Kapag hindi kayo lumabas dyan, susunugin ko itong kubo nyo. Wala kayong ebidensya. Walang maniniwala sa inyo. Ako ang kagalang-galang dito sa Cotabato. Nay, Elena, buksan niyo itong pinto. Tatay Pancho, bakit po kayo takot na mag-usap sila? Kung wala kayong ginagawang masama, bakit kayo nagwawala? Elena anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Kahit masakit, kahit gumuho ang mundo ko, sabihin mo sa akin. Nay Mylene, maawa kayo sa pamilya natin. Huwag kayong gumamit ng itim na sining. Pero kung totoo ang sinasabi ni Elena, ako mismo ang papatay sa tatay ko. Narinig niyo yun? Umamin na yata si Elena sa loob ng kubo. Tingnan niyo si Mang Pancho. Nanginginig ang mga tuhod habang hawak ang itak. Hindi yan galit. Takot yan. Alam niyang tapos na ang maliligayang araw niya dahil si Lola Mylene na ang kinalaban niya. Walang nakakaligtas sa kulam ni Mylene kapag katarungan na ang nakataya. Pancho, ibaba mo ang itak na yan. Huwag mong subukang lapitan ang kubo ni Mylene. Rosalinda, lumayo ka muna sa kanila. Masyado nang mainit ang sitwasyon. Elena, anak, huwag kang matakot. Naririnig namin ang sigaw mo. Kung may kasalanan ng matandang ito, hindi siya makakatakas sa batas ng tao. At sa nakikita ko, hindi rin siya makakatakas sa batas ni Mylene. Huli na ang lahat, Pancho. Ang iyong pag-amin ay hindi na kailangan dahil ang iyong katawan na ang magsasabi ng katotohanan. Elena, hawakan mo ang manikang ito. Tusukin mo sa bahaging pinakamasakit. Ngayong gabi, ang Cotabato ay magiging saksi sa kapangyarihan ng isang inaping apo at isang galit na lola. Magsimula na tayo. Sa bawat tusok ng karayom sa manikang tela, naramdaman ko ang unti-unting paglaya ng aking kaluluwa. Ang pag-amin ko kay Lola Mylene ang naging huling pako sa krus ni Lolo Pancho. Sa kabanatan named, ang sikreto ay wala na sa dilim at ang sumpa ay nagsimula nang gumapang patungo sa silid ng manyakis na lolo. Ang loob ng kubo ni Lola Mylene ay naging parang ibang mundo. Ang hangin ay naging malapot at amoy lupa na hinaluan ng asupre. Sa gitna ng altar, nakahiga ang isang manika na gawa sa lumang barong ni Lolo Pancho. At sa paligid nito ay ang mga gamit na hindi ko akalaing makikita ko. Mga tuyong ugat, dugo ng itim na manok at ang mga karayom na tila may sariling ningning. Dito ko naintindihan na ang galit ni Lola ay hindi lang emosyon. Ito ay isang puwersang kayang magpabagsak ng kahit anong halimaw. Espiritu ng kadiliman, mga bantay ng lupain ng Cotabato, pakinggan ninyo ang aking tawag. Ang dugo ng aking apo ay kinalapastangan. Ang dangal ng aking lahi ay niyurakan ng isang hayop na nagkukunwaring tao. Pancho, narinig mo ba ang huni ng mga kuwago sa labas? Iyan ang mga sundalo ko na susundo sa iyong katinuan. Elena, iabot mo sa akin ang buhok na nakuha natin sa kanyang suklay. Itatali natin ito sa leeg ng manika upang ang bawat hininga niya ay maging parang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Ngayong gabi, titikman mo ang pait ng impyerno habang buhay ka pa. Ito po ang buhok niya, Lola. At narito rin ang piraso ng kanyang damit na may mansa ng kanyang pawis. Ayaw ko na siyang makitang nakatayo ng matuwid. Gusto ko sa bawat hakbang niya ay maramdaman niya ang bigat ng lahat ng ginawa niya sa akin. Lola, gawin niyo na. Huwag niyo siyang titira ng kahit kaunting kapayapaan.
Gusto kong makita ang mga mata niyang puno ng libog na mapalitan ng purong takot. Isinasama ko ang lahat ng puot ko sa ritual na ito. Mylen, itigil mo yan. Nararamdaman ko ang kakaibang lamig na gumagapang sa aking mga binti. Ano itong ginagawa niyo? Buksan niyo ang pinto. Hindi ako natatakot sa mga laro niyo. Rosalinda, pigilan mo ang nanay mo. Parang tinutusok ang dibdib ko. May kung anong hayop na kumakalam sa loob ng tiyan ko. Elena, isinusumpa kita. Huwag kang maniniwala sa matandang yan, mapapahamak kayong lahat. Nay Mylen, parang awa nyo na, itigil nyo ang anumang ginagawa nyo. Si Tatay Pancho ay namumutla na at bumubula, ang bibig sa labas. Nay, huwag nating idaan sa kulam ang lahat, baka tayo ang balikan ng masamang espiritu. Elena, lumabas ka na riyan anak, natatakot na ako. Ang buong paligid ay nagdidilim at ang mga aso sa kalsada ay sabay-sabay na nag-uululan. Ano ba itong nangyayari sa pamilya natin? Diyos ko, tingnan niyo ang bahay ni na Pancho. Ang mga puno ng saging sa paligid ng kubo ni Mylen ay biglang nalalanta kahit kani-kanina lang ay luntian ang mga ito. At si Mang Pancho, nakahawak sa kanyang tiyan na tila may kung anong lumalabas doon. Totoo nga, ang galit ni Mylen ay hindi biro. Kapag ang mangkukulam ng Cotabato ang nagalit, kamatayan ang kasunod. Huwag kayong lalapit. Ang sino mang makialam sa ritual na yan ay baka madamay sa sumpa. Pancho, aminin mo na ang kasalanan mo sa harap ng lahat bago ka tuluyang malusaw ng kulam ni Mylen. Rosalinda, tumabi ka riyan. Hindi na ito laban ng tao sa tao. Ito ay laban na ng katarungan laban sa kasamaan. Nararamdaman mo ba, Pancho? Ang unang tusok ay para sa bawat gabing pinaiyak mo si Elena. Ang ikalawa ay para sa bawat kasinungalingang binitawan mo. At ang ikatlo ay para sa iyong katapusan. Magsisimula na ang iyong paghihirap. Mula sa gabing ito ang iyong katawan ay magiging pugad ng mga uod. Sa bawat bigkas ni Lola Mylen ng mga sinaunang salita, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng aming mga paa. Ang kabanata denon ang naging simula ng pisikal na paghihirap ni Lolo Pancho. Ang galit ng mangkukulam ay tuluyan ng pinakawalan at wala nang makakapigil sa bagsik ng katarungang mula sa dilim. Ang manyakis na lolo ay malapit na ring humarap sa kanyang huling paghuhukom. Umaga na, pero ang liwanag ng araw sa Cotabato ay hindi sapat para pawiin ang dilim na nagsimula ng kumain kay Lolo Pancho. Habang nagkakagulo ang mga tao sa labas para sa gaganaping piyesta, isang malakas na sigaw ang bumasag sa kalsada. Doon ko nakita ang kapangyarihan ng salita ni Lola Mylen ay hindi lamang pananakot. Ang unang atake ay nagsimula sa gitna ng maraming saksi, kung saan ang anino ng kanyang kasalanan ay naging sugat na hindi kayang tahiin ng kahit sinong doktor. Ang tiyan ko, Rosalinda, tulong. May kung anong kumukurot sa loob ng balat ko. Parang may mga buhay na bagay na gumagapang sa ilalim ng aking laman. Ang init. Parang binubuhusan ng kumukulong mantika ang likod ko. Elena, ano itong ginawa niyo sa akin? Mylen, itigil mo na ito. Hindi na ako makahinga. Parang may sumasakal sa akin na hindi ko nakikita. Tulungan niyo ako. Parang awa niyo na. Bakit kayo humihingi ng awa, Lo? Narinig niyo ba ako noong humihingi ako ng awa sa inyo? Noong tinatakpan niyo ang bibig ko, naisip niyo ba kung nakakahinga pa ako? Yan ang pakiramdam ng dumi, Lolo Pancho. Yan ang pakiramdam ng bawat hapdi na ibinigay niyo sa akin. Tingnan niyo ang mga kamay niyo. Nagsisimula na silang mangitim. Iyan ang kulay ng kaluluwa niyo. Hindi pa yan ang dulo. Simula pa lang yan ang paniningil ng bawat luhang inubos ko. Gumapang ka, Pancho. Maniwala ka sa hindi. Ang bawat uod na lalabas sa iyong balat ay nagmula sa iyong sariling pagnanasa. Huwag kayong lalapit sa kanya.
Ang sino mang humawak sa kanya ay makakaramdam din ng puot ng aking kulam. Pancho, hindi ka mamamatay ngayon. Gusto kong makita mo kung paano ka pagdidirihan ng mga taong dati ay rerespeto sa iyo. Ang unang atake ay para sa iyong katawan. Ang susunod ay para sa iyong isipan. Diyos ko, tatay, bakit may lumalabas na itim na dugo sa ilalim ng mga kuko nyo? Tulong, tumawag kayo ng ambulansya. Nay Mylene, maawa kayo sa asawa nyo. Elena, anak, pigilan mo ang lola mo. Hindi ko na kayang makitang ganito ang tatay ko kahit ano pa ang nagawa niya. Ang buong katawan niya ay parang nilalamon ng mga pantal na hugis karayom. Tulungan niyo kami. Tingnan niyo. Nakikita niyo ba yon? Yung mga pantal sa braso ni Mang Pancho, parang gumagalaw, parang may mga uod sa loob. Totoo nga, kinukulam siya ni Lola Mylene. Pero tingnan mo ang mukha ni Elena, parang wala siyang nararamdamang awa. Siguradong malalim ang kasalanan ng matandang iyan kaya umabot sila sa ganito. Nakakapangilabot na katarungan. Huwag kayong lalapit, sabi ni Lola Mylene. Nakakahawa ang sumpa. Tingnan mo si Mang Pancho, ang kagalang-galang na matanda sa Cotabato. Ngayon ay gumagapang sa putikan dahil sa sakit. Siguro ay tama ang balibalita na pinagsamantalahan niya ang sarili niyang apo. Karma yan, ang langit na mismo ang nagpaparusa sa kanya gamit ang kamay ng mangkukulam. Mang Pancho, subukan naming dalhin kayo sa ospital pero ano itong amoy na ito? Parang amoy ng bangkay na matagal nang nabulok pero buhay pa kayo. Kapitan, hindi namin siya mabuhat. Bawat hawak namin sa kanya parang nakakakuryente na may kasamang tusok ng libu-libong karayom. Kakaiba ito. Hindi ito sakit na medikal. Umatras kayong lahat. Rosalinda, tumabi ka. Pancho, ito na ang sinasabi ko sa iyo. Ang batas ng tao ay mabagal pero ang batas ng pangkukulam ay walang pinipiling oras. Kung gusto mong matigil ang sakit na yan, aminin mo ang totoo sa harap naming lahat. Saan galing ang mga sugat na yan? May ginawa ka ba kay Elena sa gitna ng kalsada ng Cotabato habang ang mga tao ay nakatingin? Ang unang atake ng kulam ay naghatid ng hindi maipaliwanag na takot sa lahat. Si Lolo Pancho, na dati ay kinatatakutan dahil sa kanyang kapangyarihan, ay naging isang kaawa-awang nilalang na humihingi ng tulong sa mga taong kanyang nilinlang. Ang pisikal na paghihirap ay nagsimula na at wala ng gamot ang makakapagpagaling sa sugat na gawa ng sumpa. Ang aming bakuran ay hindi na isang pribadong tahanan. Naging parang isang entablado ito ng katatakutan. Ang mga kapitbahay na dati ay puro bulong-bulungan lamang. Ngayon ay nagkumpol-kumpol sa aming tarangkahan. Gusto nilang makita ang himala o ang sumpa. Pero sa bawat mata na nakasaksi sa kalagayan ni Lolo Pancho, walang awa ang rumiplika kundi purong pandidiri at takot. Ang bawat sugat niya ay nagsilbing saksi sa mga gabing itinago ko sa dilim. Palayasin niyo sila. Rosalinda, ang mga mata nila parang mga kutsilyong tumutusok sa akin. Bakit kayo nakatingin? Wala kayong alam. Mylene, itigil mo na ito. Nakikita ko na sila. Ang mga anino, kinukuha nila ang boses ko. Tulong, bakit parang sinusunog ang balat ko? Ang mga uod, huwag niyo silang hayaang pumasok sa tenga ko. Pakiusap, takpan niyo ako. Ayaw kong makita nila akong ganito. Ang sakit, ang hapdi. Hayaan niyo silang makita kayo, Lolo. Gusto niyo ng atensyon, di ba? Gusto niyo laging kayo ang sinusunod. Ngayon tingnan niyo sila. Tingnan niyo ang pandidiri sa mga mukha nila. Mga kapitbahay, tingnan niyo ang taong iginalang niyo. Ito ang halimaw na pumasok sa kwarto ko. Ito ang matandang pumatay sa pagkatao ko. Ang bawat uod na nakikita niyo sa balat niya ay ang bawat gabi ng dumi na ibinigay niya sa akin. Huwag kayong matakot.
Tingnan niyo kung paano mabulok ang kasamaan sa harap niyo. Mga taga Cotabato, masdan ninyo ang bunga ng pagnanasa na walang kinikilalang kadugo. Huwag kayong magtanong kung bakit ko ito ginagawa. Ang kulam ko ay hindi galing sa kasamaan, kundi galing sa katarungang matagal niyong binaliwala. Ang bawat pantal na pumutok sa kanyang mukha ay ang bawat kasinungalingang itinanim niya sa inyong mga isipan. Masdan ninyo si Pancho, ang inyong kagalang-galang na kapitbahay ay isa palang magnanakaw ng dangal. Tama na, Nay Elena, maawa kayo. Nakakahiya, ang buong baryo ay naririto na. Tatay Pancho, aminin mo na kasi para matapos na ito. Hindi ko na kayang marinig ang husga ng mga tao. Ang bawat salita nila ay parang sampal sa akin bilang anak. Bakit kailangang maging ganito kadugo ang lahat? Nakikita niyo ba yan? Ang mga langaw, dinudumog na siya kahit buhay pa siya. Diyos ko, patawarin mo kami. Totoo pala ang balita. Hayop ka, Pancho. May anak din akong babae. Kung alam lang namin na ganyan kang klase ng tao, matagal ka na naming pinalayas dito. Tingnan nyo, parang hinihiwa ang balat niya nang hindi nakikitang itak. Karma yan sa'yo. Dapat lang sa'yo na kainin ka ng mga uod habang gising ka. Aba, Ginong Maria, napuno ka ng grasya. Mare, tingnan mo, yung sugat sa binti niya parang may bumubulong na boses mula sa loob. Nakakatakot ang kapangyarihan ni Lola Maylen, pero mas nakakatakot ang ginawa ni Pancho kay Elena. Kaya pala laging balisa ang bata. Diyos ko, hustisya nga naman, dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Umatras kayo, huwag kayong pumasok sa bakuran. Kapitan, hindi na namin mapigilan ang mga tao. Lahat sila ay gustong makita ang nangyayari. At si Mang Pancho, Kapitan, parang lumalabas na ang mga buto niya sa sobrang pagnanaknak ng sugat. Kailangan na nating tumawag ng mas mataas na otoridad. Hindi na ito sakop ng barangay lang. Tumahimik ang lahat. Pancho, maririnig mo ba ako sa gitna ng sigaw mo? Marami ng saksi. Ang buong Cotabato ay alam na ang baho mo. Wala nang ospital na tatanggap sa iyo sa ganitong kalagayan. Ang tanging paraan para maibsan ang sakit na yan ay ang magsabi ka ng katotohanan sa harap ng mga pulis na paparating. Tapos na ang pagtatago mo. Sa wakas, dumating ang mga unipormadong tao na dapat ay matagal ko ng tinakbuhan. Pero huli na ba? Habang ang mga sirena ay umaalingaw-ngaw sa buong Cotabato, ang aming bakuran ay naging eksena ng isang krimen na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Ang mga pulis ay dumating na may dalang posas, pero ang tanong, kakayanin ba nilang hawakan ng isang taong ang katawan ay unti-unti nang kinakain ng sumpa? Ano itong amoy na ito? Bakit amoy nabubulok na karne rito? Tabi, pulis ito. Kapitan, ano ang nangyayari rito? Bakit ang suspect ay nakahiga sa putikan at parang may gumagalaw sa ilalim ng balat niya? Mang Pancho, huwag kang gumalaw. May warrant kami para sa iyong pag-aresto base sa sumbong ng panggagahasa at pang-aabuso. Pero, Diyos ko, ano itong mga uod na lumalabas sa mga sugat mo? Hindi ako makalapit. Ang baho ay hindi makatao. Sir, tulong. Huli na kayo. Ang mga pulis nyo ay walang magagawa rito. Ang mga kamay ko, parang may libu-libong karayom na nakabaon. Elena, sabihin mo sa kanila na itigil na ito. Pulis, dakpin nyo ang matandang yan. Kinukulam niya ako. Maylen, hayop ka, Maylen. Mas gusto ko pang mabulok sa kulungan kaysa maramdaman ang hapdi na ito. Dalhin niyo ako sa ospital. Parang awa niyo na. Posasan niyo na ako. Ilayo niyo lang ako sa kubo na. Yan. Sir, heto po ang mga damit ko noong gabing iyon. May mga mantsa pa po ng ebidensya na itinatago ko sa ilalim ng aking kama. At heto ang aking diary kung saan nakatala ang bawat petsa na ginamit niya ang kanyang lakas para sahurin ang aking pagkatao.
Pusasan niyo po siya kung gusto niyo, pero ang batas niyo ay kulungan lang ang kayang ibigay. Ang batas ni Lola. Yan ang tunay na hustisyang nararapat sa kanya. Tingnan niyo siya. Kahit kayong mga pulis, nandidiri kayong hawakan ang dumi na ginawa niya sa akin. Mga opisyal, gawin niyo ang inyong tungkulin. Dalhin niyo ang basurang yan sa inyong rehas. Pero paalala lang, ang aking kulam ay hindi natatapos sa labas ng bakurang ito. Kahit sa loob ng selyo, susundan siya ng aking mga orasyon. Ang bawat rehas na hahawakan niya ay magiging parang nagbabagang bakal sa kanyang palad. Sige, isakay niyo na siya. Ipakita niyo sa mundo ang itsura ng isang manyakis na sinisingil na ng kalikasan. Sir, patawad po. Hindi ko po nalaman agad. Nabulag po ako. Ako po ang may kasalanan kung bakit nagdusa ang anak ko. Kunin niyo na po ang tatay ko, katarungan po para kay Elena. Pero sir, mag-ingat kayo. Ang sakit na iyan, hindi po yan ordinaryo. Tingnan niyo ang mukha niya. Unti-unti nang naglalaho ang kanyang mga mata sa tindi ng pamamaga. Nay Mylene, itigil niyo na yan habang isinasakay siya. Baka pati ang mga pulis ay madamay. Officer, heto ang mga statement ng mga kapitbahay na saksi sa mga gabi ng sigawan at kakaibang kilos ni Pancho. Kami sa barangay ay handang tumestigo. Huwag niyo nang subukang buhatin siya nang walang proteksyon sa kamay. Nakikita niyo ba yung mga pantal? Pumutok ang isa at may lumabas na itim na usok. Hindi ito medical officer. Ito ay katarungan mula sa ilalim ng lupa. Sir, hindi ko mahawakan ang braso niya. Ang balat niya ay parang papel na napupunit sa bawat hawak ko. At tingnan niyo, bakit may mga buhok ng babae na lumalabas sa mga sugat niya? Sir, kailangan natin ng medic na may kasamang pari o albularyo. Hindi sapat ang posas natin dito. Mang Pancho, sumama ka ng matiwasay kung ayaw mong kaladkarin ka namin sa gitna ng kalsada. Sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw ng patrol car, ang aking lolo ay isinakay na tila isang maruming hayop. Ang interbensyon ng pulisya ang nagbigay ng legal na mukha sa aking laban. Pero ang hapdi ng kulam ni Lola Mylene ang nagbigay ng tunay na kabayaran. Dinala si Lolo Pancho sa isang isolate na silid sa loob ng istasyon ng pulisya bago ilipat sa ospital. Pero kahit ang mga doktor hindi makalapit, ang amoy ng kalsada, asupre at nabulok na laman ay bumabalot sa kanya. Hindi na siya makagalaw. Sa bawat kurap ng kanyang mga mata, tila nakikita niya ang mga aninong ipinadala ni Lola Mylene. Sa puntong ito, ang tanging paraan para tumigil ang hapdi ay ang ilabas ang katotohanang pilit niyang ibinaon sa dilim. Suko na ako! Suko na ako! Pulis, kunin niyo ang panulat, isulat niyo ang lahat. Hindi ko na kaya ang mga uod na kumakain sa lalamunan ko. Oo, ako ang gumawa. Ginahas ako si Elena. Noong gabing malakas ang ulan, noong gabing wala si Rosalinda, pinasok ko siya. Tinakot ko siyang papatayin ko ang nanay niya kung magsusumbong siya. Ninakawan ko siya ng dangal. Patawad. Elena, patawarin mo ako. Mylene, itigil mo na ito. Nakikita ko ang mga kamay na sumasakal sa akin. Aminado ako. Ako ang halimaw. Ibulok niyo na ako sa rehas. Huwag niyo lang akong iwan sa dilim kasama ang mga aninong ito. Suko na ako. Suko na ako. Pulis, kunin niyo ang panulat. Isulat niyo ang lahat. Hindi ko na kaya ang mga uod na kumakain sa lalamunan ko. Oo, ako ang gumawa. Ginahasa ko si Elena. Noong gabing malakas ang ulan. Noong gabing wala si Rosalinda. Pinasok ko siya. Tinakot ko siyang papatayin ko ang nanay niya kung magsusumbong siya. Ninakawan ko siya ng dangal. Patawad. Elena, patawarin mo ako. Mylene, itigil mo na ito. Nakikita ko ang mga kamay na sumasakal sa akin. Aminado ako. Ako ang halimaw. Ibulok niyo na ako sa rehas. Huwag niyo lang akong iwan sa dilim kasama ang mga aninong ito. Sa wakas, lumabas din sa marumi mong bibig ang katotohanan.
Akala mo ba ay habang buhay mong maitatago yan sa likod ng pagiging kagalang-galang mo? Tingnan mo ang sarili mo ngayon, Pancho. Hindi ka na mukhang tao. Ang bawat hapdi na nararamdaman mo ay kulang pa. Sa bawat gabing pinatay mo ang kaluluwa ko, hindi sapat ang patawad. Ang gusto ko ay makita kang mabulok, hindi lang sa rehas, kundi sa sarili mong laman. Ngayon, alam na ng buong mundo kung anong klaseng hayop ang nanalaitay sa dugo mo. Narinig niyo yan. Ang langit ay narinig ang pag-amin ng demonyo. Pero huwag kang mag-isip na matatapos ang kulam dahil lang umamin ka na. Ang sumpa ay parang lason. Kailangan itong ubusin ang bawat bahagi ng iyong pagkatao. Pancho, ang bawat salita mo ay itatala sa hangin ng Cotabato. Hanggat hindi natutuyo ang huling patak ng luha ni Elena, ang bawat gabi mo sa kulungan ay magiging gabi ng paghihirap. Ang mga uod ay titigil sa pagkain, pero ang hapdi ng iyong budhi ay hihigpit pa. Tatay, paano niyo nagawa yan? Sarili niyong apo, pinagkatiwalaan ko kayo. Inisip ko na mali siya lang ang lahat pero totoo pala. Pulis, isama niyo na siya. Ayaw ko na siyang makita. Anak, Elena, patawarin mo ako. Ang pagkabulag ko ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Isinusumpa ko rin ang araw na tinawag ko siyang tatay. Hayaan niyo siyang mabulok. Nay Mylen, huwag niyong ititigil ang kulam. Dapat lang sa kanya ang magdusa. Narinig niyo yon. Recorded ang lahat ng pag-amin niya. Pancho, pinirmahan mo na ang iyong hatol. Pero kahit kami ay nangingilabot sa nakikita namin, ang mga sugat mo parang bumubuka habang nagsasalita ka. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng ebidensya. Dalhin na yan sa hospital prison wing at siguraduhin na walang makakalapit sa kanya ng walang protective gear. Ang kasong ito ay tatatak sa kasaysayan ng Cotabato. Tapos na ang pagtatago. Ang buong barangay ay magiging saksi sa pag-amin na ito. Pancho, ang lupang nilakad mo rito sa Cotabato ay hinding-hindi ka natatanggapin. Ang batas ay gagawin ang tungkulin nito at ang mga tao ay hinding-hindi malilimutan ang ginawa mo. Rosalinda, Elena, nandito kami para suportahan kayo. Ang hustisya ay nagsisimula pa lang. Nasa loob na ng selda si Lolo Pancho, pero ang rehas ay hindi sapat na pader para harangan ang sumpa. Ang ospital sa loob ng kulungan ay naging pugad ng mga kababalaghan. Sabi ng mga guwardiya, tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, ang bintana sa selda ni Pancho ay pinupugaran ng mga itim na gamo-gamo at ang amoy ng kamangyan ay bumabalot sa pasilyo. Ang kulam ay hindi natapos sa pag-amin. Ito ay bumalik ng mas matindi dahil ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagkakulong, kundi tungkol sa pagbabayad ng bawat hibla ng sakit. Mylen, maawa ka. Nasaan ka? Alam kong nandito ka sa anino. Nakikita ko ang mga mata mo sa bawat sulok ng seldang ito. Pulis, ilipat niyo ako. May matandang babaeng nakatayo sa tapat ng higaan ko. Bakit ang mga uod ay naging mga karayom na ngayon? Ang binti ko. Parang may humihila sa mga ugat ko palabas. Elena, anak, patawarin mo na ako. Sabihin mo sa lola mo, sapat na ang rehas, sapat na ang kahihiyan. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Mas gusto ko nang mamatay. Patayin niyo na lang ako. Kamatayan. Masyadong madali ang kamatayan para sa iyo, Pancho. Ang mamatay ay pagtakas sa obligasyon mong maramdaman ang bawat hapdi na ibinigay mo kay Elena. Ngayong gabi, ang kulam ay babalik, hindi para pumatay, kundi para maningil. Ang bawat gabing ginamit mo ang iyong lakas para saktan ang bata ay katumbas ng 1 taon ng pagkabaliw. Sa loob ng seldang ito, isinusumpa ko, ang iyong paningin ay didilim, pero ang iyong pandama ay lalong tatalim para maramdaman mo ang bawat uod na nangingitlog sa iyong budhi. Naririnig mo ba yan, Lolo?
Ang tinig ni Lola ay ang tinig ng bawat dalagang binaboy mo. Akala mo ba kapag nakulong ka, ligtas ka na? Ang rehas na yan ang magsisilbing altar ng iyong pagdurusa. Huwag kang humingi ng kamatayan sa akin dahil hindi ako ang may hawak ng iyong hininga. Ang hawak ko ay ang aking kalayaan at habang ako ay nagsisimulang lumipad, ikaw naman ay lalong mabubulok sa lupa. Tingnan mo ang mga kamay mo. Nagsisimula na silang maging parang balat ng ahas. Iyan ang tunay mong anyo. Tatay, huwag mo na kaming tawagin. Wala ka ng anak at wala ka ng apo. Ang naririnig mong boses ni Nanay Maylen ay ang boses ng katarungan na matagal mong kinalimutan. Noong humihingi ng tulong si Elena, nasaan ang pandinig mo? Noong umiiyak siya sa dilim, nasaan ang puso mo? Ngayon, tiisin mo ang lahat ng yan. Kahit ako, hindi na kita maipagdasal. Ang tanging hiling ko na lang ay huwag kang mamatay agad para malasap mo ang bawat segundo ng impyernong itinanim mo sa aming buhay. Officer, hindi ko na kayang mag-duty sa sektor na yan. Nakita mo ba yung mga sugat ni Pancho kanina? Parang may mga mukhang maliit na humihingi rin ng saklolo sa loob ng laman niya. At yung mga bulong, hindi yan galing sa kanya. Parang may choir ng mga multo sa loob ng selda niya. Sabi ng mga matatanda rito sa Cotabato, pag ganyan ang kulam, hanggat hindi natutuyo ang sumpa, hindi titigil ang biktima. Kawawa, pero dapat lang sa kanya. Pancho, tingnan mo ang kinahantungan mo. Mula sa pagiging tinitingalang matanda, ngayon ay isa kang halimaw na kinatatakutan maging ng mga guwardiya. Ang kulam ni Maylen ay paalala sa aming lahat na may mga kasalanang hindi kayang arigluhin ng pera o impluensya. Ang batas ng lupa ang nagkulong sa iyo, pero ang batas ng espiritu ang wawasak sa iyo. Magdusa ka, Pancho. Magdusa ka hanggang sa huling hininga mo. Ang pagbabalik ng kulam ay tapos na. Ang sumpa ay nakatanim na sa kanyang mga buto. Elena, apo, halika na. Hayaan na natin siyang makipaglaro sa kanyang sariling demonyo. Ang gabi ay atin na muli at ang liwanag ay unti-unti nang bumabalik sa iyong mga mata. Hayaan nating ang rehas ang maging saksi sa kanyang huling pag-uulyanin. Sa malamig na selda ng Cotabato, ang aking lolo ay naging isang buhay na bangkay. Ang pagbabalik ng kulam ay hindi lamang para sa paghihiganti, kundi para sa paglilinis ng aming pangalan. Natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa pananakit, kundi sa pagtindig para sa katotohanan. Habang si Lolo Pancho ay sumisigaw sa dilim, ako naman ay nagsisimulang makakita ng liwanag. Habang si Lolo Pancho ay unti-unting nilalamon ng kanyang sariling impyerno sa loob ng selda, naramdaman ko ang isang bagay na matagal nang nawala sa akin, ang kalayaan. Hindi lang ito ang paglaya mula sa kanyang maruruming kamay, kundi ang paglaya mula sa takot na kumulong sa aking isipan sa loob ng mahabang panahon. Sa bawat hakbang ko palayo sa istasyon ng pulisya, tila gumaan ang hangin ng Cotabato. Ang aking kwento ay hindi na isang lihim na nakakahiya. Ito na ay isang sandata ng katotohanan. Nay, tingnan mo ang langit. Parang ngayon ko lang ulit nakita ang ganda ng asul nito. Sa loob ng maraming buwan, ang tanging nakikita ko lang ay ang madidilim na sulok ng bahay at ang nanunuring mata ng isang demonyo. Pero ngayon, wala na siya. Ang rehas na humahawak sa kanya ay ang kalayaang ibinigay sa akin ng tadhana. Hindi na ako lilingon sa likod ng may kaba. Hindi na ako magtatago sa ilalim ng kumot tuwing sasapit ang gabi. Malaya na ako, Nay. Malaya na akong mangarap ulit. Malaya na akong huminga nang hindi kinakapos. Ang bawat sugat sa aking kaluluwa ay nagsisimula na ring maglangib. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kung naging huli ang aking pag-unawa. Pero tinitiyak ko sa iyo, mula sa araw na ito, walang sino man ang makakasaling muli sa iyo. Ako ang magsisilbing kuta mo. Nakikita ko ang ningning sa iyong mga mata.
na matagal nang pinatay ng tatay ko. Hayaan nating mabulok ang matandang yan sa kanyang selda. Ang mahalaga ngayon ay ikaw, ang iyong kinabukasan, at ang ating muling pagbuo bilang mag-ina. Tapos na ang gabi, Elena. Magkasama nating sasalubungin ang bukas. Ang misyon ng aking kulam ay tapos na sa iyong puso, Elena. Ang galit na itinanim natin sa manika ay nagbunga na ng katarungan. Nakikita mo ba ang usok na ito? Iyan ang huling bakas ng puot na nagmula sa bahay na ito. Isinasara ko na ang pintuan ng dilim. Malaya ka na, Apo. Ang kapangyarihang ibinigay ko sa iyo ay hindi para pumatay, kundi para mabuhay. Huwag mong hahayaang ang nakaraan ang magdikta ng iyong bukas. Si Pancho ay isa na lamang anino na walang kapangyarihan sa iyong liwanag. Bakit hindi na nila ako naririnig? Elena, Rosalinda, huwag niyo akong iwan dito. Ang mga uod, tumigil na sila sa pagkain pero ang hapdi ay nandoon pa rin. Bakit ang dilim? Kahit may ilaw sa selda, bakit wala akong makita kundi ang mukha ni Elena na umiiyak? Patawarin niyo ako. Ayaw ko nang mapag-isa sa dilim na ito. Ang katahimikan ang pumapatay sa akin. Elena, mag-iingat kayo. Masaya kami para sa iyo, anak. Huwag mong intindihin ang mga sabi-sabi. Ang mahalaga ay nakamit mo ang hustisya. Ang tapang mo ay naging inspirasyon sa aming lahat dito sa baryo. Wala nang manyakis na gagala sa ating kalsada dahil sa paninindigan mo. Elena, narito ang mga dokumento para sa iyong proteksyon at para sa pagpapatuloy ng kaso sa korte. Huwag kang mag-alala, ang buong barangay ay nakabantay. Ang iyong paglaya ay tagumpay ng buong Cotabato laban sa mga mapagsamantala. Ipinagmamalaki ka namin, Iha. Ipakita mo sa kanila na ang biktima ay pwedeng maging isang matagumpay na survivor. Miss Elena, tapos na ang initial investigation. Ang suspect ay mananatili sa Maximum Security Hospital Wing dahil sa kanyang kakaibang kondisyon. Pero sa mata ng batas, siya ay tapos na. Maaari ka nang magsimula ng bagong buhay. Kami ang bahala sa kanya rito. Hindi na siya makakalabas pa para manakit ng iba. Sa bawat pag-ikot ng susi sa selda ni Lolo Pancho, tila may bumubukas na pinto sa aking puso patungo sa kapayapaan. Ang paglaya ko ay hindi lamang legal, ito ay espiritual. Habang ang demonyo ay naiwan sa rehas ng kanyang sariling kasamaan, ako naman ay naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan ng Cotabato na may ngiti, may pag-asa at may malinis na kaluluwa. Ang katarungan ay may dalawang mukha, ang isa ay nagpaparusa at ang isa ay nagpapalaya. Matapos mabulok ni Lolo Pancho sa kanyang selda, isang gabi ay tinawag ako ni Lola Maylen sa likod bahay. Pero hindi na usok ng sumpa ang sumalubong sa akin. Isang malaking siga ang nakasindi sa gitna ng bakuran. Doon, nakita ko ang aking lola na hawak ang lahat ng kanyang mga kagamitan sa pangkukulam. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng poot, ngayon ay puno na ng kapayapaan. Ito na ang gabi ng kanyang pagbabalik sa liwanag. Masdan mo itong apoy, Elena. Ang apoy na ito ang lalamon sa huling bakas ng kadilimang ginamit ko. Ang mga manika, ang mga bote ng langis, ang mga sinaunang orasyon na ipinamana pa sa akin ng aking mga ninuno. Lahat ng ito ay dapat nang maglaho. Ginamit ko ang dilim para protektahan ka, pero alam ko sa aking puso na ang dilim ay may katapat na bayad. Ayaw kong lumaki ka na may utang na loob sa masamang sining. Ang katarungan ay nakamit na natin at ngayon, oras na para ibalik ang aking kaluluwa sa lumikha. Hindi na ako ang mangkukulam ng Cotabato. Ako na lang ay isang lola na nagnanais ng tahimik na buhay para sa kanyang pamilya. Lola, sigurado po ba kayo? Ang mga gamit na ito ang nagligtas sa atin noong walang nakikinig. Pero naiintindihan ko po, nakikita ko sa apoy ang bawat sakit na natunaw na.
Salamat po, Lola. Salamat sa pagtayo para sa akin. Noong ang mundo ay nakatalikod, ngayong sinusunog niyo ang mga ito, nararamdaman ko rin na ang galit sa puso ko ay unti-unti nang nagiging abo. Hindi ko po kayo ituturing na masama. Kayo ang aking tagapagtanggol. Magsimula po tayo ulit, Lola. Isang buhay na wala ng takot sa kulam o sa manyakis na tao. Nay, hayaan niyo po akong tulungan kayo. Itong lumang baro ni Tatay Pancho na ginamit niyo sa ritual, hayaan nating lamunin ito ng apoy. Kasabay nito, sinusunog ko na rin ang lahat ng aking pagkukulang bilang ina. Salamat po, Nay, dahil kahit matanda na kayo, kayo pa ang nagbigay ng lakas sa aming dalawa ni Elena. Ang kubong ito, gigibain natin at papalitan natin ng isang hardin ng mga bulaklak. Wala nang itim na usok dito sa Cotabato. Ang pamilya natin ay malinis na muli. Nakikita niyo ba yun? Sinusunog na ni Mylen ang kanyang mga gamit. Ibang-iba na ang aura ng bahay nila. Parang nawala ang mabigat na ulap na nakabantay sa bubong nila sa loob ng maraming taon. Siguro nga, kapag ang hustisya ay nakuha na sa tamang paraan o sa paraang nararapat, ang kapayapaan ay kusang dumarating. Respeto para kay Lola Mylen. Pinatunayan niyang ang kapangyarihan ay dapat gamitin sa tama. Totoo yan. Ang pagbabagong loob ng isang mangkukulam ay hindi madalas mangyari. Isang malaking sakripisyo ang talikuran ang kapangyarihan para sa katahimikan. Bukas, magdadala ako ng mga prutas sa kanila bilang tanda ng ating suporta. Karapat-dapat silang mabuhay ng payapa matapos ang lahat ng pinagdaanan nila. Isang magandang tanawin ito. Ang pagtalikod sa dahas sa anumang anyo nito ay tanda ng tunay na lakas. Lola Mylen, ang barangay ay nagpapasalamat sa iyong desisyon. Elena, Rosalinda, ang inyong pamilya ay muling magiging bahagi ng ating komunidad nang walang takot o paghuhusga. Ang apoy na iyan ang magsisilbing liwanag ng inyong bagong simula. Paalam, Pancho. Ang iyong sumpa ay tapos na sa aking mga kamay. Ang batas na ng tao ang bahala sa iyong natitirang mga araw. Malaya na kami. Malaya na ang aming dugo. Elena, Apo, halika, pumasok na tayo sa loob. Ang gabi ay malamig, pero ang ating mga puso ay mainit na sa pag-asa. Isang taon nang mabilis na lumipas. Ang bakuran na dati ay nababalot ng takot at amoy ng sumpa ay isa na ngayong masiglang hardin. Ang kubo ni Lola Mylen ay wala na. Pinalitan ito ng isang maliit na gazebo kung saan kami nagtitipon-tipon tuwing hapon. Sa labas ng aming bahay, ang Cotabato ay tila muling ngumingiti. Pero sa gitna ng katahimikang ito, hindi namin nalilimutan ang aral ng nakaraan. Ang hustisya ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang buhay na katotohanan na nagpabago sa aming lahat. Nay, tingnan mo ang mga tanim nating rosas. Namumukadkad na sila. Dati, ang tingin ko sa lupa ay madumi. Pero ngayon, dito ko nakikita ang pag-asa. Bukas ay magsisimula na ang aking unang araw sa kolehiyo. Kukuha ako ng kursong psychology. Gusto kong makatulong sa mga kabataang gaya ko na dumanas din ng dilim. Gusto kong sabihin sa kanila na hindi sila marumi, na sila ay mga survivor. Nay, salamat dahil hindi mo ako iniwan. Salamat dahil sa dulo, pinili mong maniwala at lumaban kasama ko. Malaya na ako, Nay. Ganap na malaya. Anak, ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para bumangon. Ang bawat tagumpay mo sa eskwela at sa buhay ay tagumpay ko rin. Patawad kung naging mahina ako noon, pero tinitiyak ko sa iyo, habang may hininga ako, walang sino mang halimaw ang makakalapit sa iyo. Ang hardin na ito ay simbolo ng ating pamilya, na kahit naapakan at nadungisan, kaya pa ring sumibol at maging maganda muli. Masaya ako, Elena. Masaya ako dahil nakikita ko na ang tunay na ngiti sa iyong mga labi. Elena, apos, ang aking mga kamay na dati ay panggiba
Ngayon ay panggamot na. Ang pagtalikod ko sa kulam ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko para sa kaluluwa ko at para sa inyong dalawa. Ang tunay na kapangyarihan pala ay hindi sa pananakit kundi sa pagpapatawad sa sarili at sa pagbuo ng nasira. Nakikita ko ang liwanag sa iyong hinaharap. Huwag mong hahayaan na ang anino ng iyong lolo ay muling humarang sa iyong daraanan. Patuloy kang lumakad sa liwanag dahil doon ka nararapat. Magandang hapon sa inyo. Elena, nabalitaan ko ang iyong pagpasok sa kolehiyo. Ang buong barangay ay ipinagmamalaki ka. Nagsilbi kang boses ng mga walang boses dito sa Cotabato. Mula nang mangyari ang kaso ni Pancho, marami ng kababaihan ang nagkaroon ng lakas ng loob na magsalitan. Ang iyong tapang ang naging mitsa ng pagbabago sa ating komunidad. Ipagpatuloy mo ang iyong nasimulan. Elena, Rosalinda, ang ganda ng bahay niyo ngayon. Sino ba namang mag-aakala na pagkatapos ng lahat ng unos ay ganito kapayapa ang inyong hantungan? Ang kwento niyo ay lagi naming ikukuwento sa aming mga anak na ang katotohanan ay laging mananaig. Gaano man ito katagal ibaon sa dilim. Miss Elena, narito ako para ihatid ang huling balita. Si Pancho ay pumanaw na kagabi sa loob ng correctional hospital. Hanggang sa huli, wala siyang nakitang kapayapaan. Lagi niyang sinasabi na may mga aninong sumusunod sa kanya. Pero sa panig ng batas, ang kaso ay opisyal ng sarado. Wala na ang banta sa inyong pamilya. Maaari na kayong mamuhay ng walang anumang inaalala. Tapos na ang lahat. Ang lupa ay muling naging dalisay. Ang katarungan ay nais sa katuparan na. Salamat, Cotabato. Salamat sa bawat luha dahil ito ang nagpatatag sa akin. Ako si Elena, isang survivor, at ito ang pagtatapos ng aking kwento at ang simula ng aking bagong buhay. At dito nagtatapos ang madilim ngunit makabuluhang kwento ni Elena at ng kanyang pamilya sa Cotabato. Isang paalala sa ating lahat, ang kasamaan ay maaaring manahan sa pinakamalapit na tao sa atin. Ngunit ang katotohanan at katarungan ay laging may paraan upang lumabas. Ang bawat sugat ay may hilom at ang bawat dilim ay may katapat na liwanag. Huwag matakot magsalita. Huwag matakot lumaban. Muli, ito ang inyong Kamisteryo TV. Nag-iiwan ng isang kaisipan. Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa sumpa, kundi sa tapang na tumayo para sa tama. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Magandang gabi sa inyong lahat.